Naging mainit na talakayan hindi lamang sa social media, kundi pati na rin sa mga kilala at malalaking showbiz media ang naging interview ng batikang singer na si Jed Madela sa tinaguriang Queen of All Talk ng ABS-CBN na si Tony Gonzaga. At di ang mga naging opinion ng mga netizens sa nasabing interview na iyon ni Jed na tila'y hindi pa rin matapos-tapos ang issue hanggang sa ngayon. Ito ngayon ang naging paksa sa programa ni Christopher Min sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na kasama si Romel Chica. Tinuldukan ito ng batikang showbiz columnist vlogger kung bakit naging talk of the town ang naging interview na iyon ni Tony Gonzaga sa kapamilya singer na si Jed Madela. Sa naturang interview, naglabas kasi ng kanyang mga salubin ang naturang singer sa mga kaganapan ng kanyang buhay sa mga programa ng ABS-CBN kung saan siya ay kasalukuyang nagpe-perform dito. Pahayag niya sa naturang interview, "There are times pag may bago ng artist na dumating, everybody goes crazy over that artist. And then, nasa shove aside ako or feeling ko lang. Minsan, parang kinu-question ko ang sarili ko na, is it still worth it to stay and keep singing? Na mukhang wala namang pumapapansin, na parang mas pinapansin na nila yung mas bata, mga bago." Dagdag pa niya, "And for a while, I considered stopping na lang kasi hindi na ako masaya. Hindi na ako masaya how the industry was treating me, na parang binibigay ko lahat. My entire life, I'm giving so much love and passion sa music industry. Siguro kahit tanungin ko yung sarili ko na may pagkukulang ba ako, feeling ko wala rin. Kasi lahat ng hiningi nila, ibinibigay ko naman. Na pag sinabing, Jed, kanta ka naman dito. Jed, tulungan mo naman kami dito. Go." Kinimkim lang daw ni Jed ang lahat ng ito dahil ayaw niyang manghassle ng ibang tao. At ayon pa sa kanya, ayaw din niyang isipin ng ibang tao na nag-inarte siya pagdating sa mga pinapagawang trabaho, lalong-lalo na pag nasa loob sila ng kanilang studio. Pero ang masakit na daw sa party niya ay sa lahat ng kanyang mga ginagawang effort sa nasabing production ay kailangan pa daw niyang magpasalamat sa mga ito dahil nga daw ay binigbigyan pa rin siya ng trabaho kahit papaano. Sa mga naging payag na ito ni Jed, maraming mga speculation ang naging saad ni Christopher Min sa kanyang programa na maski siya ay hindi makapaniwala sa mga naging revelasyon na ito ng kapamilyang singer. Oo, magaling daw talaga kung magaling si Jed. Pero hindi sa lahat ng oras daw ay lagi ito sa gitna ng entablado. At ayon pa sa batikang showbiz columnist, dapat raw sana tanggapin na lang ni Jed ang katotohanan na ang lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang hangganan. Napag-usapan din sa talakayang ito ang mga naging reaksyon ng ABS-CBN executives tungkol nga dito sa mga naging payag ni Jed sa kanyang interview with Tony Gonzaga. At take note daw, hindi raw alam ng kanyang pamunuan sa Kapamilya Channel ang kanyang pagpapa-unlock ng interview kay Tony Gonzaga. Bagay naman na di sinang-ayunan ng mga ito. Kahit nga raw ang mga solid followers ng kanyang show sa ABS-CBN Asap Natin To ay nabigla sa kanyang TV appearance sa show ng controversial na host na kapatid ni Alex Gonzaga. Pero ayon nga kay Christopher Min, matapos nga raw ang kanyang interview ay humingi raw ito ng dispensa sa pamunuan ng ABS-CBN, lalong-lalo na sa kanyang Asap Natin To production kung saan manugod naman tinanggap ito ng kanyang mga naging salubin sa naturang interview with Tony. Nang hingi pa nga raw ng dispensa ang ilan sa mga ito dahil hindi nila akalain na ganun pala ang nararamdaman ni Jed sa kanilang circle of family sa Asap Natin To. Ang naging payag ni Christopher Min, "Alam mo Romel, kahit ako nabigla sa mga binitawang salita na ito ni Jed kay Tony kasi ang pagkakaalam ko dyan sa DOS, mukhang okay naman siya doon at maraming oras naman siya na napapanood sa programa. Sa It's Showtime na diba, may mga time na mas marami pa siyang appearance kaysa sa mga kasama niya. At ayon sa source ko dyan, sinabi na nga ni Loy Andrada na naawa nga siya kay Jed at no worries daw yung pagpapa-interview niya kay Tony." Sa kabilang banda, makalipas nga ang 2 dekada niya sa industriya bilang singer, ay nagpapasalamat pa rin siya dahil until now ay kumakanta pa rin siya at napapanood pa rin sa mga show ng Kapamilya Network. At ngayong 2023 ay magkakaroon pa siya ng anniversary concert na ipoproduce naman ng kanyang mother network na ABS-CBN. Samantala, plano rin karili ni Jed ang pagme-mentor sa mga bago at aspiring singers bilang siya pa rin ang National Director ng WCPA dito sa Pilipinas.